Hi Askiyas! Welcome back to my channel at kung bago ka lang napadpad dito sa aking page, please do like, subscribe, and i-share mo na lahat ng mga videos natin. Ganon. For today's video ay pag-uusapan natin after kung kumuha ng CPE or Continuing for Professional Education or Teaching Units sa Marikina Polytechnic College. After kung kumuha nun, syempre, nag-private school na ako ng 2 years. Nakwento ko na sa inyo yun kung saan. Panoorin nyo na lang ulit. Balikan nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Kaya naman, ang ginawa na natin ay nag-apply na tayo for licensure examination for teacher or LET sa PRC. Yes, 3 beses po akong nag-apply doon. Unang school ko, Arellano. Unang school sa Arellano ko nag-exam. Second, the Philippine Women's University. At yung third, kung saan nakapasa na ako. Sorry, forgive me, pero nakalimutan ko na yung last na school kung saan ako nakapasa. Ang weird din pa yung nakalimutan kung saan. Pero utang ko yun sa inyo, sige. Kung saan ako nag-let nung ikatlo kung saan ako nakapasa. So, grabe talaga. Grabe, pinagdasal ko yun kay Lord. Kasi, unang exam ko, palungkot pero hindi naman super depressing kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako makakapasa. Pero alam nyo ba kung ilan yung average ko noon? 74. 74 at yung inassess ng PRC yung credentials ko, sa TLE nila ako nilagay. Yun. Ang weird lang kasi nung second exam ko naman, TLE pa din ako, nag-review center na ako sa Mind Gym. Hello to Mind Gym. Ewan ko kung may Mind Gym pa, nag-exist pa siya. At yun na, yung pangalawa kong exam, alam nyo ba kailan yung average ko? 63%, mas bumaba kung kailan naman nagre-review na ako. Nung ikatlo, kasi medyo na sobrang lungkot ako noon, nung ikatlo, kinausap ko na naman sinsinan si Lord. Sabi ko, Lord, sige, tatanggapin ko na po lahat ng responsibility as youth minister, as youth leader. Basta po, makapasa po ako sa LET. Tinanggap ko po yung pagiging presidente ng youth ministry. Sabi ko, baka yun lang yung tanging paraan, baka ipasa ko ni Lord. December lumabas. December 15 ata lumabas yung LET. Nung ikatlo kong take tapos president na ako noon ng youth ministry. Tapos, hindi rin ako nag-review noon. Ang weird pa nga si PRC, ganito yung nangyari. So, I went to PRC, pangatlong file ko, tapos inassess ulit nila. Ang sabi nila, this year sir, lahat po ng industry experience ilalagay po namin sa social science. So, expect na ako sa social science. Sabi ko mukhang malabo na talaga to. Pero review ako ng mga dates, yung mga mga current events lang. Date, mga pangyayari, mga tao, kung sino man niya, mga presidente. Turn out, halimbawa bukas na yung exam. Tapos ngayon nahanapin mo yung classroom kung saan ka magte-take. Hinanap ko sa TLE website, wala ang hinanap ko sa social science website, wala ang pangalan ko. So nagbaka sakali ako na baka nasa TLE pa rin, hindi nila naialis. Naandun nga nung pag-check ko. So wala akong review at all at dun pa ako nakapasa. And I'm proud, super proud for 75.00%. Kumpara doon sa napakatagal na, para meron ako doon nakausap, ang pinakamatagal ata 18 years na nagpaulit-ulit na nagfa-file for LET. But thank God naman, binigay sa akin ni Lord ang December 15, 2015. Yeah, binigay na sa akin ni Lord and I'm super thankful talaga. So, yun lang. Kaya after nun, hindi na ako nag-renew ng contract ko kay Mada sa private school. Nag-try na ako ng isang SEM kay URS Antipolo. Habang naka URS Antipolo ko, fina-follow up ko na yung application ko sa public school. Kaya bago natapos yung 1 SEM sa URS Antipolo, na-in na po ako sa Mayamot National High School. Ayan ako, magkukwento ako tungkol na sa mga experience ko doon sa mga teachers doon. Manda kayo sa akin. Ibubulgar ko na lahat. So, paalam Huskies! Kung nagustuhan nyo to at may kakilala kayo sa same experience na nangyari sa akin sa PRC, may kilala kayo sa MADA at may kilala kayo sa Mayamot, kumanda kayo sa akin, i-share nyo na sa kanila. Paalam!